no new under the sun. Sa atin lang mga kapatid is we dig down to the Word of God. Amen? Alright, okay na? Let's all stand. Open your Bible, one verse of the Scripture, 1 Corinthians 9:12. So, nalipay ang yawa. And ganina, I'm not feeling well. So, mausad akong giingon dahil last time, no? Ilang Pastor PJ, before I start, mausad akong feeling, no? So, 1 Corinthians 9, verse number 12, ato ning usahon pagbasa. Alright? Are you there? 1 Corinthians chapter 9, verse number 12. Atong basahon, ready, verse 12, ready, go. If others be partakers of this power over you, are not we rather, nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Our Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, salamat kaayo sa kahaponon, salamat Amahan sa imong pagpakaon namo spiritually ganina, salamat sa foundation sa mission, bisan pa Amahan sa amuhang message to tell to the world, and also the message about what we can do para makapadayon ang mission by helping through our finances, through our helps and prayers sa matag magbubuhat Amahan. Karon naman akong pag-ampo kanimo, empower me. Use me as an instrument, your mouthpiece. And I pray, O Father, that you will, your name, the name of Jesus Christ will be lifted up this afternoon. And hide me behind the cross of Jesus Christ. Nga siya mo'y maisa, Ginoo Amahan, dili ako. And we ask your Holy Spirit to speak to us, and that these words nga imuhang pulong, maghatag ka na mag-encouragement sa pagpadayon sa maong mission, bulahaton Amahan. O kung pag-ampo, that you will also continue to bless, especially sa mga mag-speak pa mamaya, Pastor PJ, Pastor TJ, and Pastor Dog, and even Pastor Ramil, unya Amahan, ikaw maghatag ka na magkadaugan. And I pray, Father, nga sa amo ang pagpadayon, pagkinabuhing Kristohanon, pagbuhat sa bulahaton, we be faithful sa imuhang gisaad kanamo, or among gisangon kanamo Amahan. Kinita na namong giampo, pasalamatan o gipangayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga maginog manuluwas. Amen. Lingkod palihog. Okay. So, by the way dili ta mga unbeliever nga mag-idol-idol, basig nag-idol-idol mo diha. Ayo ko gi-idol kayo. Atong i-idol ang ato ang Ginoong manluluwas. Ang ato lang nga maka-partner ta o niya magtinabangay ta sa ministry. Okay? Alright, so 1 Corinthians 9:12, ingon diri mga kaigsunan, sa atong ginabasa, we will focus on this phrase nga nagingon since mission man ron ang atong tema. Salamat for this wonderful opportunity. Ingon diri, if others be partakers of this power over you, are not we rather, nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Amen? Nabasa ninyo sa iyong Bible? So, akong balikon, our mission is God's mission. Amen? Siya may tag-iya niini nga mission nato. Igo lang ta gi-commission. Igo lang ta gisangunan, gihatagan mga kaigsuonan. And it is a great opportunity nga gamiton ka sa Lord of Lords and King of Kings. Imaginein, gamiton ka, no? Moingon siya, Pastor Marlon, si Bungbong Marcos ni, buwan akong Jensen, ikay drive na ko. Malipay ka na Ikay tigdasa kong bag, kung asa ko, atuasat ikaw. Malipay ka. Someone nga makaingon ka in power, na ay gahom, niya mahimo ka niyang servant, tigdala ka sa bago, driver ka. Malipay ka mga kaigsonan. How much more sa King of Kings and Lord of Lords? Gamiton ka? Gamiton ta? Na sa ato palang naong daan, wapay krimen, suspect na. Watay angay nga gamiton sa Ginoo. Mo na nga opportunity kay nang magamit ka sa Ginoo. Amen? Kunya dili tanan pastor, dili tanan missionary, dili tanan nga moadto mulakaw o kaon sa mandiha, pero magamit jud ka para sa buluhaton sa Dios. Amen? So, ayaw i-underestimate kung unsa man ang paggamit sa Ginoo sa imo. Everything
or every person that opposes this mission is not of God, but is of the devil. The devil is very clever. He may use circumstances or people or even believers, all right, to oppose the mission. Kung imong tanawon diya sa 2 Corinthians 11:13 nato sa 15 mga kaigsunan, kung dunay mga gisangunan sa mission gigamit sa Ginoo nga mga minister sa gospel, doon na say minister ang yawa. Amen. Doon ay minister sa yawa, and the Bible says nga it's no marvel, for Satan himself will transform into an angel of light. Ingon pa diri, 15, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness. Nga abi nimo kauban pero di ay to mo destroy sa misyon. Alright? So, sad but true, the devil brought into our churches nowadays false teachers and then false doctrines to hinder or even destroy the mission. So the title of the message is Doctrines That Destroy Our Mission. Okay? Alright. Number 1. Why sycamore? Alright, number 1. Are you ready? Amen. Number 1. The doctrines that distorts the gospel would destroy our mission. Amen. Galatians chapter 1 verse number 6 to 9, naay mga gitawag og another gospel. Doon ay mga mo pervert sa gospel of the Lord Jesus Christ. And then the Bible says, giingon si Paul, kami nga mga apostle, or even angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Amen? So, we have a pure gospel. Pure gospel. Walay sambog, walay sagol. The gospel of the Lord Jesus Christ is pure. Amen? It is pure. Kaya kinahanglan, because God is pure, ang tanan puro ang gospel mga kaigsunan, walay sambog. No? Walay sambog. Letter B, our gospel is powerful gospel. It is the power of God unto salvation. It's powerful. Amen? Not only pure, but it's powerful, and not only powerful, but also a perfect gospel. Igo na ang gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Walang labis, walang kulang. The gospel of the Lord Jesus Christ, igo na nga muluwas sa tao, mudala nimo sa langit. Igo na. Di na kinahanglan dagdagan. That is a perfect gospel, and that gospel that we have, it has a promise. The promise is eternal life. Amen? And the gospel, it's already proclaimed sa ato, declared. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, ingon diha, that you also receive, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Amen? Mao na ang gospel nga ato karon sa ato ang kamatuoran. But there are doctrines that distort the gospel that even Christians or pastors didn't even notice. So what are these, mga kaigsunan? Ato ning gilatan pa nato gahapon good. For example is the doctrine of Calvinism. It has another gospel. Amen? Mga kaigsunan, kanang Calvinism, dili na tudlo sa mga Baptist. Dili na tudlo sa mga apostolis. Dili na tudlo ni Jesus Christ. That is another gospel. And Calvinist, usahay, muwali sila og tinuod nga gospel, pero likod ni ana, Calvinism is a false gospel. Doon na siya false gospel. Aron mo masayod.
Mga kaigsunan, naluwas ta sa gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Naluwas ta diha. Nya nga nung ato pamang sagulan anang gospel nga laing gospel. O sa may gospel anang Calvinism. The gospel is good tidings, good news. Amen? Good tidings, good news. Mao nang gospel. So unsa may gospel sa Calvinism? Ang maayong gospel, maayong balita sa Calvinism nga ikaw pinili ka. Dili death, burial, and resurrection. Kay ganang death, burial, and resurrection, ha? Dili man maayong balita sa mga dili pinili. Number 2, ang pagkapinili, you can never know that using the Bible. The gospel is Christ died for our sins according to the scriptures. Basaha ko na imong Bible, kung nabay mo ngalan diha, nga usa kas pinili, you will never know. But the real gospel, you will know that using the Bible. No? Election na. Swerte ka kung pinili ka. John Calvin 2:10, for by election you have been saved through faith, that not of yourselves, it is the game of God. Dua-dua ra na niya. Dua-dua. Unsay Bisaya? Ano mga Bisaya man ta? Kabaw man ta sa una kanang maglibog tag answer, sanggutot, kinsay palaw. Di ba? Watermelon, watermelon. Gaing ana ang Ginoo sa Calvinism. Namili lang siya dito unconditionally. Kung mapilian ka, good news. Pero kung di ka mapilian, bad news di malas. Mga kaigsunan, ang makapaimpyerno sa tao kanang dili ka mutuo ni Jesus Christ. Sa Calvinism, maimpyerno ka kay wala ka piliah. Di man na parehas. Yang ano magka-kuyog-kuyog man mo ng mga Calvinist, di man ta parehas. And then, why it destroys the mission? Because sometimes, mga kaigsunan, kung imong i-dig deeper, wa kakabalo kinsay elected, kinsay non-elect. So nga nung ma-encourage man kag sulwining, nga basig every time magsuwining ka, di malusot ka, pur unelect ang imuhang masulwining, wa di maluwat, tagusa. So unsa may buhaton sa mga Calvinist, musulod sa mga churches aron mangita diha og mga pinili na kunuhay para dalon sa ilahang churches. Yes, there are so many Calvinists nga nagsulwining. Yes, sa history, Spurgeon, kinsa man na diha, John Wesley nga mga Calvinist, sa mga wa pa kabalong Calvinist na si Spurgeon, ingon si Spurgeon, ang Calvinism is the gospel. It is different from Paul's preaching. He was a Calvinist. Anya, nagsulwining sila. Great preacher sila. Mag-in-English pa. May kay mo in English. Kay Amerikano man. Pero Pinoy, mag-in-English po. Mag-in-English. Kabalo ka, no? Kung tanaw ni mo ang kulto, kung unsa to'y mga sinugdanan nila, ang ilang language, himuon kang pariha nila. Kabantay ka sa Muslim, himuon kang Arabic, bisag Pinoy kang dako. INC, himuon mong Tagalog. Naa sila'y language. Romano Katoliko, himuon Latin jud, Latin. Mamanay traditional yun. Himuon ang ilang language nga mausad pareha imuha. Pero mga kaigsunan, ang language hinimo sa Dios. I-translate na sa Ginoo ang gospel para masabtan sa mga tao. Amen? So tanawon nito mga kaigsunan here. Ma-destroy ang mission ni ining Calvinism kung maunang imong gidawat nga doktrina. Doctrines that distorts the gospel. Klaro naman kaayo na. Okay? Klaro naman kayo ng mga good works. Dili na gina-gospel, no? Pero kani man kung Calvinism mo sahay, mura manggug tinuod. Kung magkita mo, moingon man na, saved by grace through faith. Pero pangutan-on nimo. Kanus aman nagsugod nga dunay seguridad ang tao.
nahibaw-an sa Ginoo nga kanang naagyoy makaingon ang Ginoo nga luwas or dili luwason kinsay maluwas. Kanus am na nagsugod before the foundation of the world. Nawa na, hibaw-an na nimo. Ha? Hibaw-an na nimo. Mga kaigsunan, lain na nga gospel. Election man gyud bisag unsaon nimo. Kaya again, baliko nako, unsa may pagkanindo, unsa may pagka good news ana kung dili ka elect. Wala man ay gamit. Pero I want you to know nga sa pag-elect before the foundation of the world, di na may impyerno. So murag wa joy gamit ang cross ni Jesus Christ. Di naman na may impyerno. Pangutan na sila. Is there any possibility nga ang elect may impyerno pa? Wala na, pinili na gud na. So sa may gamit sa cross of Jesus Christ. Pwede ra di na lang mamatay oy. Ha? Pinili naman. Lain og doktrina mga kaigsunan. Other cults mano kabalo na ta na, pero kaning Calvinism gyud mao gini maka destroy sa mission. Number 2, doctrine that divides the goers. Doctrine that divides the goers. The Bible says in Matthew 28:19 to 20 nga ang mga goers kinsabing gitagaan mga kaigsunan kitang tanan. Ang function nato diri sa iglesia, body of Christ, lahi-lahi tag function para sa iglesia. Amen. Pero usara ang atong misyon. Amen. Mapastor man ka o mamembro ka, goer ka sa misyon. Bisag giver pa ka pero goer jud ka gyud. Kay dili pwede nga dili ka mo share sa maayong balita kung giunsa ka pagluwas ni Jesus Christ. Maayo man ka ng balita Sa diha nga naluwas ka, nalipay maka ka. So, if you think na nalipay ka sa diha nga naluwas ka, do you think di na malipay ang imong silingan kung maluwas siya? Malipay siya na siya. So, in the function of the church, di rin napita lahi-lahi ta, pero usara gyud ta, mabitaw to, each one rich one. Amen? Oh, gamiton ka sa Ginoo, di man padaghanay. Each one rich one lang. So kita maoy goers. Ang mga kulto dili na sila goers, wa na sila gibinlan sa gospel. And I want you to know, dili nato banggaon kaning Great Commission ba usahay makaistorya ta ba nga di na kay nang kuan oy, di na ta as pastor, di na lang taan ng doktrina nakadungog jud ko ni. Di na kay taan ng doktrina oy kay kanang doktrina manggod kanang kuan na kay na ato importante kanang preach sa gospel. Mao kay igsunan ang mission usara na teach, preach the gospel, baptize, and then disciple. Usaon man nimo pag-disciple kung wa kay doktrina? Di na siya bangga. Ang doktrina mga kaigsunan, maunay mo patubo sa usa ka Kristohanon, kay ang tanom kung dili mo tubo, dili mamunga. Amen? Maunang wa pa kay bunga hangtod karon kay wa pa siguro ka katubo. Abnormal ang tanom nga mamunga nga wa mitubo. Kung bonsai man na, dugay gyapon na nga panahon aron pa mamunga. Amen. Nya kinahanglan man mga kaigsunan na naatay bunga. So kinahanglan mutubo ka, tudluan ka sa mga butang, the doctrines para ikaw mutubo. Ingon gani ang Bible in Hebrews chapter 5 verse number 11 to 14, it is the first oracles of God nga kamo karon dapat mutubo mo, teacher na mo karon. Dili lang sigig milk, dapat naapoy meat. Amen? Kay the moment nga matudluan ka, then, ikaw na usab manudlo sa uban. Amen? Discipleship yun. This is not only the work of a pastor, pero partnership ni siya. We are the goers. Before, it seems impossible to evangelize the world. No? It seems impossible. Lisod kayo. Ma-evangelize ang tibok kalibutan. Pero but now, because the goers are united, the work, the mission becomes easier than ever. Why? Because the goers are united. Daghan tag mahimo kung maghiusa ta. Jesus Christ prayed for the unity of the church. Amen?
Gaampo gid siya nga magkahiusa ta. One mind, one soul. Ganina, di ba? You read the verse. One mind, one spirit, one baptism. Magkahiusa ta ba? And that is the prayer of Jesus Christ, that they may be one even as we are one. Magkahiusa. Klaro naman kay na, kay di man kakasilhig og usa ka tukog lang wa kay mahimo. Pero daghano nimong tukog, makahinlo na nas imuhang tugkaran. Oh, ngayon, ang tuyo ni Satan ato ning i-divide para dili ni sila mahimong effective. So what happened, mga kaigsunan? And this is also solidified by the Holy Spirit in Ephesians chapter 4. Here comes Satan and his ministers, the Antonites and the Calvinists, dividing the churches with their false doctrines. Amen? Pila na ka mga churches ang na-divide because of this doctrine of Calvinism and karon bag-o karon kanang gitawag mga hyper-dispensationalists. They are not rightly dividing the word of truth, but they are rightly dividing churches. And I want you to know, kana si Anton Ramirez, he doesn't know how to even exegete just one verse. Ako na siyang giprangkahan. Don't even understand the verse. Unya, nagpatudlo mo dito. Mga kaigsunan, naluwas ta sa imong pastor, nagtudlo, nagwali nimo, naluwas ka. Unya, nganong magpatudlo man ka sa gawas, nga naman kay pastor nga magpatudlo dire. Amen? Dire ka magpatudlo. Ayaw patudlo dito, kay waka kabalo nga pakanon kag lason dito. Kay there are so many, no? Di na ako ni pamatudan because you know, bisan diri sa Jensen, doon na eh. Doon ay mga families ng gawas churches na duha, na tulo sa Manila. Why? Because of this doctrine that divides the goers. Buhat sa yawa. Amen? Buhat sa yawa na. So, imong tanawon mga kaigsunan, nga imbis nindot na kayo, ang gitirada niya, wa may problema na Iglesia ni Cristo, SDA, unsa pa na mga kultuha diya, wa man na naka-divide og church. Mo na importante kaya ning lat-an na to ni sila. Kay di na maka-divide sa church, pero kaning duha, karon bag-o, naka-divide ni og mga churches. Gusto sa yawa division. Okay? Open your Bible. Dirita. Una. Nyara. Okay, now, dividing the churches with the false doctrines. Para sa Antonites, dili na mo tuog sinner's prayer. Gi-question ng sinner's prayer. Pero kung imong basahon ng Bible, doon ay usa ka sinner nga nagpray, Lord, have mercy on me, a sinner. Sinner's prayer. Nya moingon, wa man kakabasa diha nga gilid og sinner's prayer. Naagya po'y concept Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14. Nga sa dihang ang room na occupy and then naay usa nga moampo kung wala nimo nasabtan ang iyang pag-ampo through foreign language, how shall the people occupieth the room say amen? That means na ay leading sa prayer. Bisan sila naa sila ingnon nga, let's pray para sa opening prayer. Usa ka tao, but he is leading sa prayer natong tanan. Ang nag-lead sa prayer, mausay prayer nimo. Kuya, usad na mag-ampo diri, Lord, panalagi na mong serbisyo, nimong pag-ampo dito, nangayo kag something. Dili. Magkahiusa ka, kay namay nag-lead sa pag-ampo. The same thing, kung imong tudluag pag-ampo ang mga bata, mutuo na sila sa ilaha. No, ganuman. Ang imong, if you pray, believing, you shall receive. So that means you can pray and believe. For example, mag-sinner's prayer ko ninyo karon. Ako silang giing na, nakita mi sa SM. Di mo sugot i-live, di mo sugot o i-record. Mga talawan. Ang yawa, talawan man na. Wa man tatagaig talawan nga espiritu. Kung sakto mo, i-discuss na to live. Di ta mag-away. Discuss na to. Bisag mangutana lang ko. Ako silang gipangutana, kani ingani mo kadaghan, siya mo kabuok, ako ra usa. Winning ko ninyo, i-lead ta mog sinner's prayer, kinsa ninyo moingon, way taluwas, nagligo, taas kamot. Wagi mo taas kamot. Nga naman,
Di man ka makaingon, luwas ba na or dili, pero di juga maingon na wa na luwas because nag-sinner's prayer na. Because when you pray, you also believe from your heart that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath made him from the dead, raised him from the dead, thou shalt be saved. That if with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Huh? Matod pa ni Pastor PJ, nganong imo man ang gikontra? Labutaw ka? Dati pa iyak-iyak ka pa pagtanggap mo kay Jesus? Ngayon tinitira mo na mali pala yun? Amen? Ha? Walang mali sa sinner's prayer. At hindi tayo nagtuturo na yung sinner's prayer makakaligtas yun. It is an expression, simultaneous yan eh. Sa heart mo, lumalabas yan sa bibig mo eh. Amen? Kinukontra ang sinner's prayer pero hindi naman makatayo ng formal discussion. Ang ibig sabihin nun, ang pakay nila, panggugulo lang. To divide the viewers. Marami silang nakukuha eh. Ha? Sabi pa, Paul and Peter have different gospel. Pambihira ka? Paano sila nagkakaiba? Una ang mga apostol na naging church. Then Apostle Paul na anib lang. Kaya nga binautismuhan siya ni Ananias kasi may church na bago pa kay Apostle Paul. Amen? Why? Because ang unang mga iglesia, yung mga Hudyo yun una. Because that's for the Jew first and also for the Gentiles. Nauna lang. Pero dahil Peter has the gospel of uncircumcision, Paul has the gospel of uncircumcision, so magkaiba yan. Pambihira. Paano nagkaiba yan? Kung naay maluwas sa gospel of circumcision, asa man ibutang? Sa body of Christ. Kung maluwas sa gospel of uncircumcision or circumcision, asa ibutang? Body of Christ. Nga anong magkalahi man na sila? Nga usara man kahay padulngan nila. 1 Corinthians chapter 1, the Bible says, lain na sad ning kuan ba? Laing pagkabuhi sa doktrina sa taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 1. Now did I say that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ? Is Christ divided? Nagbulag ba? Na-divided ba si Jesus Christ? Nganong gipagbulag man animo si Paul o si Peter? Ingon pa, Peter and the apostles, they are preaching the gospel of the kingdom. Paul is preaching his gospel. Unya, kung na ako'y mabasa that Paul is also preaching the kingdom of God, sa amin na to. Nganong dili naman na sayod naman na, because they thought nga si Peter naghisgot rang og millennial kingdom. Dili oy, wa ka nagbasag Bible. Kaya ang Acts chapter 1, nangutana na sila, Lord, wilt thou at this time restore unto us the kingdom to Israel? Restore the kingdom of Israel? Ingon na si Jesus Christ, it's not for you to know. So ilan na nang gikalimta ng millennial kingdom, Ginoo na'y bahala na. Ang ilang i-preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung mo basahon na Acts chapter 2 sa may giwali ni Apostle Peter, that this is the Christ that you killed. Amen? Pag humanyag kamatay, nabanhaw. Oh, kanang burial, automatic na, namatay na good. Of course, burial yun na. So he is also preaching the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Just like Apostle Peter. Ang kalahian lang, si Peter dito sa mga Hudyo, si Paul at sa mga Hintil. But they are bringing the same gospel. Pambihira ka? Kung yan ang aral mo, ginawa mong accursed si Peter because he will be preaching another gospel. And Peter is also preaching to the Gentiles in Acts chapter 10. Di man nakasabot si Anton Ramirez og Bible, oy. Ayaw mo patudlo, ana. Di na kabasabot og Bible. Kabalo mo asa gikan na yang doktrina, iyan ang gihalo-halo. Halo-halo na niya. Kung asa ko makapunit. And this is the worst. Jesus Christ suffered in hell.
When Jesus Christ said, it is finished, it is finished. Nga nung mubayad pa man, ingon siya, kay ang pagbayad manggod kamatayon. Unya ang kamatayon manggod, kay first and second kamatayon. So si Jesus Christ namatay sa first, mamatay po siya sa second. Kung bayad man di ay itong pag-adto niya sa impyerno, ang pagbayad sa sala nga kamatayon sa impyerno mga kaigsunan sa tao, eternal. Dili 3 days. So wa siya kabayad. Ha? Wa siya kabayad. Kuwang ang gihimo sa cross ni Kristo di ay nga niingon naman to, it is finished. Amen? Nga nang isugba pa man ninyo sa impyerno. Kay na siya nabasa nga hell. Mga kaigsunan, ang Bible simple lang kayo. Ang Bible, magbasa ka, tanawan nimong context kung it is literal hell or figurative. Kay naa may death nga separation. Tinga naman na, spiritual, physical, literal, figurative. Ana raman na kasimple. Ingon si Paul, si Peter, tanawa ha, ingon siya, nga kang Paul lang gi-reveal ang mga mystery. Actually, doon ay mga mystery nga gi-reveal si Paul, like the rapture. Pero walay verse nga nag-ingon, kang Paul lang gi-reveal ang mystery. Kaya ang mystery according to Apostle Paul in Romans 16:25 and also in Ephesians chapter 3 verse number 6 3 to 6, ang mystery diha that the Gentiles and the Jews magkahiusa in one body of Jesus Christ. Kaya wa man kahiusa sa una. Pero hiusahon sila sa body of Christ. That's the mystery. Nga magkahiusa ang Hudyo ug mga Hintil. Unya nga nung moingon man ka nga si Apostle Paul lang ang amo ang apostle to the Gentiles, kay Gentiles ta. Wa di ka kasabot sa imong Bible. Kaya nga akong Bible nag-ingon 1 Thessalonians 10:32, dunay Jews, dunay Gentiles, dunay Church of God. Thank God, Gentiles mi sa una, karon Church of God na mi. Amen? Church of God, naay Hudyo sa una, pagdawat ni Jesus Christ, na nasa church. Na nasa body of Christ. So kung si Apostol lang Pablo ang imong apostol, meaning to say, hintil pa ka until now. Wa pa ka naluwas. Wa pa ka naluwas. Atong tanaw ng Bible. 1 Corinthians. Okay pa mo? 1 Corinthians chapter 12 verse number 13. The Bible says, no. That is not 13 but 12:28. Napay nagingon nga ang body of Christ nag-start kang Apostle Paul. That's a lie. The Bible says in verse 28, atong basaon, ready go. 1 Corinthians 12:28, and God hath set some in the church for first apostles, singular, plural. Plural man lagi. Nganong mag-start man ni Paul ang body of Christ na day body o sa remembro. Amen? First, apostles. Plural gina. Kang kulto, manggod mga kaigsuunan, himuon kang bugo. Di nakakabalon sa plural singular. Di nakakabalon sa past tense, present tense. Pangutan-an ang mga kulto, di na sila kasabot. Di na sila kabalog unsay gitawag og like kaning unsa pa? Past tense, present tense, literal o figurative, di na sila kabaluan na. Idiomatic expression, wala na sila kabaluan na. But the Bible is full of that. Nga naman, language man Amen? Kung mutuo ka this will divide the goers. Kung mga doktrina, mga false doctrines man O sa pa mga kaigsunan, another thing, usahay, there are natay gitawag og mga minor doctrines and preferences. Naata adiha. Pero dili na mo buwag mag-divide sa atoa. Why? Aron mo masayod. Maybe there are times nga kita wala ta kanabang ingon ang Bible sa Ephesians chapter 4 verse 11 nga doon na sa to. And He gave some apostles, prophets, evangelists, preachers, pastors, teachers. Para asa? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry,
for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith. Na siguro yung mga eschatology nga wala pa ka, na sabot diha siya, wala pa, sagdi lang, istorya lang. Pero the Bible says, ingon diri, akong tiwason, tanawa ang 4, verse number 13, dayon ingon siya diri, 15, but speaking the truth in love, dunay gugma kung mokorekta. Kaya na may time siguro pa ta nagkaabot ba? Pero kaning major doctrines, a group or a belief shall be considered cults if that doctrine would affect the Trinity, the Godhead. Or if that doctrine would demote the deity of Jesus Christ. Number 3, if that doctrines would affect the Bible, the Word of God. And then number 4, if that doctrine makaapekta na sa soteriology sa kaluwasan, which is the most, mao gini pinaka-foundation sa tanan, kaluwasan. Amen? Tanawa, kung sayop ang kaluwasan, harus kamunggay. Pero naapod na yung mga gamayng kamatuoran. Kaya the most dangerous doctrine is lies mixed with a little truth. Naigamayng kamatuoran. Like for example, unsa pa ni maka-divide sa goers kani? Of course, no? Tanawa ang Calvinism na sila giingon nga total depravity. Total depravity kuno. Total depravity. Aron maluwas, i-regenerate. Aron maluwas, patay man, buhion. Tagaag pagtuo, aron mo to, aron maluwas. Yahaya, no? Ha? Unya kung ingon ang Bible, nga ang tanan gusto sa Dios maluwas, edi naluwas untang tanan kung tinuod mo doktrina. Kana bitang usahay, di ta kabantay ba? Natay prayer nga mura na pug Calvinist, Lord, kani ako mga pamilya, Lord, unsaved pa ni, unbeliever, pero ako pagampo nga hikapa ang iyang kasing-kasing aron siya maluwas. Why prayer nga na, oy? Calvinism na. Kay kung hikapon pa sa Dios ang kasing-kasing aron maluwas, luwas tanan. May paymayong ka nga, Lord, maintag makadungog sa gospel. Maintag maluwas. And that is the prayer of Apostle Paul in 1 Timothy chapter 2. Para all men maluwas, iampo nimo nga maluwas sila. Di ka hikapon lang kayo. Unsa man paghikapan na nga unbeliever man ako man Holy Spirit. What they need is the gospel. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Kailangan nila makadungog sa word. Aron sila maluwas. Dili nila kailangan nga sa to i-regenerate daan, dili. Sayop na ilang total depravity. Unya, ang ilang depravity, mga kaigsunan, corpse-like, patay kuno ka. Kung patay ka, meaning, waon ta kay nahimo nga sala. Patay man ka, corpse. Wa ka nahimo. Nagkantanaw ng patay, nagpakasala ba ng patay? Ha? Mga kaigsunan, ang namatay na to, we are separated from God. Wala tayong connection sa Dios. Wala tayong spiritual connection sa Ginoo. Pero ang imong mind, pwede mo repent because the repentance is a change of mind. Ang imong heart, pwede mo tuo sa gospel kung makadungog because your heart is alive, your soul. Nga nung gigamit sa Ginoo ang word? Because ang pulong sa Ginoo is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Maunay kailangan nila. Another is unconditional election. Walay verse whatsoever. Kaning Calvinism, I challenge them. Na ba day verse? Ani wa may verse? Puro man ni philosophy. Pero puro gini filosofiya. Puro filosofiya. Tanawa si Anton nga puro filosofiya ni. Si Anton ang Kristo niya gisugba sa impierno. Filosofiya. Kay gisunog man ang mga halad sa una, sunugon sa si Kristo. O saan mo ng pagsunog sa pagka-Diyos ni Kristo nga katong naa sa iyang sulod, mao man tong pagka-Diyos. Ang body ra may mamatay, di man ang iyang pagka-Diyos. So in 3 days, ang Diyos ni Anton, duha na lang, dual, di na Trinity. Kaya namatay mang usa. Amen? Wa man namatay si Jesus Christ sa iyahang pagka-Diyos.
because his spirit went to prison and preached. Na day, gisunog sa impyernong nag-preach. He preached to the spirits in prison. First Peter chapter 3 verse 18 and 19. Put to death in the flesh, quicken in the spirit. Sao man na mga kaigsunan? Unya, pagkahuman, mga membro, awayon dayon si pastor, taga-Bacolod. Sao na ito taga-Bacolod, dito na ito sluyo yung people, magduka-duka ito yung nag-service. Na membro ni Anton, giingnan na yung pastor, sayop, imong wali pastor, ano na bright na magkagalit? Wala kay tuon-tuon, matuog na kasana na bright, lagi kagalit. O kaha, nagpa-bright-bright. Gikurik pa nimo si pastor, una pa na nimo duyan. Mao na gasol winning nimo. Nasayop na hinuon nga diha ka naluwas. Mao man ay gatudlo sa kaluwasan yang anong nasayop naman si pastor karon. Nga wa man na nausab si pastor, ikaw ra may nausab. Kung sakto mo, disama mo sa una. Amen? Mao nang kulto, sila ro'y sakto. Pero nagsugod, karon lang. Luoya sa uban, wagi sakto sa una, sila ragi sakto. Tanawa, mao na iti mailans kulto. Nya mo divide gina siya churches. Limited atonement, walay verse. Basa. Hebrews chapter 2, verse number 9. That he should taste death for everyone. Yan, naday everyone. 2 Corinthians 5:15, that he died for all. Saan na to? For God so loved the world. Kanang world, diha, world of believers. Nganong nahimo man ang world of believers? Nga niingon man lagi, whosoever believe it. So sa world of believers, napaday unbeliever, diha kay whosoever believe it pa man. Gusto lang yun nila i-twist ang pulong sa Ginoo kay wa may verse nga mo support sa ilang doktrina. Makaigsunan mo na makadivide, makahunong sa misyon. Doktrina sila, nagpalaom-laom kuno, pero nabugo dito, professing themselves to be wise, but became fools. Pa-bright-bright. Makalbinis na gani, mag-in-English na. Nya, wrong grammar. Basta mag-in-English lang. Kay English man, MacArthur, Sproul, Steve Lawson, John Piper in English, daghagig libro. Pero mga kaigsunan, false doctrines. Calvinism is useless and dangerous doctrine. Na ay nakabaluan na gahapon. Wa man mo, kansi mo. Pero I have a material ana, gusto mo mangayo na ata. So ayaw lang ng preference na ginuta. Kay kanang preference usahay mga kaigsunan, walay maapektahan sa upat ka doctrines na to nga sakto diha. Maybe one day magkaparihar mo until the unity of the faith. Pero padayon ta sa mission. Amen? Satan wanted to destroy the mission. Mao na naa siya mga ministers nga kunwari nagnektay nya nagputi parehan ako nya elder pastor elder likuwang ay nga na mga kaigsunan, no? Tinanin natin na. Number 3. Okay pa mo? Doctrine that discourages to give. Gilay daw na ganina ang giving. Pero nga naman mga kaigsunan, mapastor o mamembro, nga bisag kung naa ka sa atubangan, maligo na lang kaglaway sa picture kay grabe ni mong tuklot nga mo suporta, mo give ta, ngano mangyud nga pag-uli di mangyud gihapon. It is because there are doctrines that discourages you to give. Wa ka kabalo nga nanaday kay doktrina nga nag-discourage to give, especially sa mission. Pero perting ninduta ang message ganina ni Pastor Ramil. Oy, amen? Nindot kayo tanan. Doon na give blessing. Daghang kay blessing yun, ang giving yun, wa yun na problema. Pero ang problema, naanay mga doktrina nimo, nga gikan sa dili ingon nato. Mission involves money. Akong balikon, mission involves money.
Kaning duha kailangan na silang money aron makalarga na. Di na pwedeng pray lang. Kinahanglan nag-cash. Pero nganong dugay man ang deputation? Kaya na day doktrina, bisan ng pastor mismo, wa na mituog kaning gitawag giving ba? Unsa man nga giving? Tithes. Mao gihapon, igo gihapon, Calvinist Antonites gihapon, lat-an na to ni Mayo. Di na wala na'y tithes. Kay walay sugo sa New Testament sa tithes. Nga naman, pangutana, pag tithes ni Abraham o ni Jacob, kisay gasugo nila? Pakita ko ng verse diha nga gisugo si Abraham o si Jacob ni tithes. Sa ato pa, pwede dahil ka mo tithes bisag wa kasugua. Pero ang sugo kay giving man. Nya ang problema kay pagka paminaw sa pastor tithes, tuon-tuon, ingon po ka bitaw, no? Wala may tithes. Wala day tithes, kaya wala day sugo. Pero di ay to, wa di ay katugkad. Kailangan na to sabto na to ni. Bisan ang gospel na to pure, ang doctrine na to pure sab. Pure man ta. I can stand sa doktrina bisag kinsa pa ka. Pwede kita magkuan. Kabalo ko nga akong doktrina tinuod. Og di jud ka makabuntog sa doktrina nga tinuod. Kay kontrahon nimo ang pulong sa Ginoo. Dili ako, but the word of God. Sandig man ko sa word of God. Ikaw lahi man ang imuha. So the truth of tithing, mga kaigsuonan, is very easy. Una, kita kaganina, ang babaeng balo, unsa to? Doon na siya ay, ang babaeng balo, doon na siya ay, tawag kanang, ug unsay naa niya, mo ito yung gihatag. So dili kailangan, og daghan jud ka, o makahatag ka, makasupport ka sa misyon. Di gina, ano? Pero tanawa ang gitudlo sa tithes. Himuon ta nga pantay-pantay sa principle of tithing. Yun sa mata paghimong principle of tithing, yun sa mata pantay-pantay. Ingon ang Ginoo, ang mutanom og daghan, mag-anig daghan. Mutanom og gamay, mag-anig gamay. Di man mo magpadako ay kwarta. Ang prinsipyo sa gatudlo og percentage. Kung naa kay 1 million pastor, mahatag kag 50,000 perting dakua, dako na kayo. Pero naa si pastor 100 naghatag og 50, mas dako yang gihatag kaysa imo. Amen. Kay nga naman mo imo. Unya sa tanan bisag na kay piso tanan do na ginay tithes always. Wa lang sila kabalo mga kaigsunan nga mao nay principle sa tithing. Naay principle nga gitudlo ang tithing. Mao nay sukatan, basihan mga kaigsunan. Percentage. Dili kay padak-anay mo diha, abi kay dako na nay mo 1 million. Ang mga tao dikas sa ilang offering sa Dios because of their abundance, by their abundance. Pero ang giganahan sa Ginoo katong naghatag 100%, 2 mites, pero pildi sila sa babaeng bao. Ano man? Kay dili maang Ginoo magtan-aw masag unsay naa nimo. So tanan pwede mag-tithes kay tanan gibuhi man ta sa Ginoo. Amen. Unya ang pangawat mga kaigsunan sa mata sa Dios dili lang tithes and offerings. Amen. Bisan pa og nag-tithes pagkag unsay tawag first fruits pa na unsa pa nang tawag diha, nag-uli o naghatag ka para sa buluhaton sa Dios. But ang kanindot sa tithing, doon na siya principle. One of the principles sa tithing, mga kaigsunan, tudluan ka, mahimo kang disiplinado. Kay kuan man ta, stewardship man gisalungan pa sa Ginoo. Kung mag-practice kag tithing, tudluan ka, disiplinado ka. Nganong madisiplinado man ka, pastor? Kay sa dihang mo dawat kag sweldo, imo man nang i-set aside. Kay kung wa kay disiplina na kay kwarta mo ato kag simbahan, wa kay gi-set aside. Basin makuot nimo pambayad sa kuryente. Nya pastor, nasayo ko pastor nahulog man ako ang kuan. So pwede to na ko makuha tong kuan. Nya pastor TJ ingon na ba na no exchange no return. Basta mahulog na. Kay kinahanglan man ang tithes i-prepare. Pero kumari ka diri wa kay tithes nga dala unsa man, kuot lang ka ba? Unsa makuot diha ana ra? Tudluan kag disiplina.
Unya tudluan ka nga mahimo kang honest sa tithing kay ikaw ra may nakabalog ang Dios pila imong tithes. Di man na magsunod-sunod ang pastor mo pila imong kita karon nga month brad. Di kulang lagi nimo kuan. Dili oy, ang Ginoo imo nakakita nimo. Mas honest ka kung ang Dios ang imong kasabot. Ang principle sa tithing, kasaligan ka. Kay mo bitaw sige kag kahurot wa kay itay, hurot imong kwarta kay di ka kasaligan sa 10, gikuhag apil ang 90 nimo. Di ba ka kasaligan sa 10, samot nas 90. Amen? Unya ka ng tithes, ingon nga ang tithes pag-uli, ang offering paghatag, diloy, tanan pag-uli. Kung naa kay 1,000 pilay sa Dios. 1,000 ang sa Dios. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Kung i-technical mo ang tanan, pag-uli, ragyan wa maimo. Dili rin ang tithes pag-uli. Oh, amen? Kawat ragyan gyapon. Kaya di man imo. Amen? O, tanawa. Kunya, kung di ka kabaluan na, hindi, makuhaan ka sa tithing. Pero ang tithes, mga kaigsunan, principle atong gikuha. Bisan wala siya makita nimo nga gisugo letra por letra, kanang gingon ni Paul nga cheerful giving, ang tithing pwede ka mo tithe nga cheerful giving ka. Malipayon ka ba wa ka gipugos. Kay naa may tithing mga kaigsunan nga wala gipugos. Kang Jacob. Na pues tithing sa law nga pinugos gito. Pero wala man ta sa law. Nya kita kay we are children of Abraham by faith man. So ang ato ang papa nag-tithes, mag-tithes ato, oy. Kisa magang anak, kung di ka mag-tithes. Ha? Dunay gitudlo ang tithing. Ang problema lang nimo, kay tungod kay ikaw, hakog ka, maglisod ka ng tithe. Pero giilad ka sa Antonites. Kang Antonites, wa ko na tithing, pero sa usa ka video, ingon siya, gi-encourage na mo among mga tao, na muhatag pa more than tithes. Sa ato pa, mas grabe na itong imo Mao dahil dili ka sa tithes. Kay matot pa ni Soriano, sukli lang yan. Abi ni murong doctrine pero ang behind, ang ilawom day adto, gamay ra ang tithes, padak-an di ay nila. Ha? Ang tithing ako isunan, daghan kayo. Itudlo sa imo, you will become diligent sa tithing. Kay kung mag-tithes ka mga susunan, dili ka pwede wa kay i-tithes. Inig Sunday, kailangan ka maghago, magtrabaho, aron na kay i-tithes. Ya, kabalo sila na. Wa, nga naman, amot lang, luwas pa ni mga tawhana. Kung nakasabot, nagsalig na magsugo. Nga naman magsalig magkagsugo. Ha? Na may principle sa Bible. Amen? Oh. Pero kana siya mag-discourage na you are not encouraged to give. If you are not encouraged to give, then you have doubts in God's words. Mao bitaw nga daghan kay dugay kay mag-uwan mga igsunan dili kapil sa mission. Why? Dili na siya because sa unsa man kwarta man dili tungod na sa wala kay pagtuo sa pulong sa Dios nga nag-ingon, blessed is more blessed to give than to receive. Yawa man kanito ana na may usahay nga tuo ka sa pagkaluwas nimo pero kanang blessing sa giving imposible ka hindi ka malipay about giving oy. Amen? Kay di man ka maluwas kung way missionary nga nagkahatag unta sa iyang time o gihatagan aron ka suporta wa ka naluwas product ang tanan sa mission. Malipay tag dunay maluwas. There is joy in heaven over one sinners that repents. Yang ano hindi man ka malipay kung naay mawin sa Cambodia, naay mawin sa India. Lahi siguro kag espiritu eh. Upat ka preaching, wa pa ka na-encourage, di siguro ka save. Sib-sib, siguro ka, sib-sib. Magdali ta, kami suko na Pastor Louie. Di na ta kabalik. Doctrines that put doubts on God's words. Mao nay maka-stop sa mission. Kay mo doubt na gani ka sa pulong sa Ginoo, maglisod na ka mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo importante especially sa kaluwasan sa mission. Mao may dalon sa mga misyonary di man ang ilang pulong sa Dios ang ilang gidala. We are naluwas ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. Unya the moment nga mag-doubt na ka sa pulong sa Ginoo, manausahay maglisod na kagtuki na ka magmisyon.
kay mag-doubt naman ka sa pulong sa Ginoo. Imagine ka, magtindog ka diri, magda ka diri Bible. Unya moingon ka mga kaigsunan, kani preserved ni, pero di ni inspired. Nganong dili man ni inspired? Kay daghan magsayop. So sa ato pa, matawag nimo pulong sa Ginoo ng daghag sayop. Dili. So sa ato pa hangtod karon wa pa day kay pulong sa Ginoo. Undang nagwali nga God's word ni. Kay di ko mutuo og pulong sa Ginoo daghag sayop. And thank God I have a perfect, infallible, inerrant word, preserved, inspired word of God. Lisudan nang di ka mutuo sa imong Bible niya, i-preach mo pulong sa Ginoo ay. Paka-bright ka, ingon pa kag school bukol. Ikaw may school bukol. Graduate ka school bukol. Kung ang na-preserve, ang gi-inspire sa Holy Spirit, all scriptures. Sa diha nga na-translate into English, scriptures dili. Scriptures. So inspired ka scriptures man. Gawas og nahimong comics pag-inspire, pag-translate. Nahimo mangyapong pulong sa Ginoo, lain lang language. Pero since pulong sa Ginoo, inspired gina. Unya kung pananglitan dunay mga sayop ning imong Bible, kisa magbuot asay sakto ani, asay dili. Sige na lang kag-study, di na ka mosulwining. Kaya ang yawa lagi, iya lagi pugna ng sulwining. Di siya malipay ana, missions conference di siya malipay. Ganina wa jud koy kusog diha, pero karon mga kaigsunan di kumundang ron. Ang yawa mo pugong ba? Dili mauwawa, dili mo gusto ang yawa ani. Amen. Daghang maluwas sa misyon, di ganan ang yawa. Kadaghang panahon. Oh, bisag atakihon pang projector or sana monitor. Di siya ganahan sa misyon. So kung ikaw, the word of God is one of the agents of salvation. As a Baptist, we believe the sole and final authority is the word of God. It's not the pastor. Mga kaigsunan, kung ako, wanhi ko ninyo sa tubangan, wa ko'y pulong sa Ginoo, unsa may akong i-share ninyo? Unsaon pagliwang? Kung tambok ka diha, ali kuyog taon sa pagliwang. Ana imong itudlo. Pulong sa Ginoo man nahimo kang pastor kana kay pulong sa Ginoo. Kung wa kay pulong sa Ginoo di ka may mo pastor oy. Feed the church of God. Unsa may mong i-feed? Amen. Pulong sa Ginoo. Unya ugay mong pulong sa Ginoo diha na kay daw sana mo na sometimes ingon diha nga ang pulong sa Ginoo giatake siya wa di man siya ka-eliminate tagaan na lang niya og not inspired version NIV. Yang lawgawon di man niya ma-eliminate, lawgawon na lang nato. Tagaan na lang nato nig mga translations nga usay kuwang. Oh, imong Bible na Acts 8:37 tanawa ko no. Kaya pareha ito mga Pentecostals nga akong i-Bible study. Tanawa ko yung Bible na ba? So, wala lagi ni. 36, this was the 38. Di na kabaw mo ihap yung Bible. Daghang kayong missing. Nga, pulong sa Ginoo na. Amen? Dapat ang imong pagsalig sa pulong sa Ginoo ba? Nagsalig ka sa pulong sa Ginoo. Last, pwede ba? Friend, okay ra, last point. Last point. Ingon diri, doctrines that destroys the mission, doctrines that destroy the mission. Ang yawa, di gid ganahan so? Di gid siya ganag mission. Kaya daghan yung maluwas sa mission. Number 5, doctrines that cause us not to depend on God. Na mga doktrina nga di na mo depend sa Ginoo. Limang kag makadungog ka moingon nga the ministry, di lalim ang pagpalago sa ministry. Pero itong paglago ng ministry, it's not because of God, but it's about the leader. Uyawa gud nimo gud. Uyawa gud nimo. The Bible says, it is God which worketh in us both to will and to do of His good pleasure. Kanang mabuhat nato ang Ginoo nagbuhat ana, dili ikaw. Amen? Basig tinuod na, kay dili iya sa Ginoo imong simbahan.
Ha? Magdepende ta sa Ginoo. Di ta magdepende din Depende ka always sa Ginoo. Na ba tayo mahimo kung walay Ginoo, mga kaigsunan? That is the significance of the Holy Spirit nga gipromise sa Ginoo. Imagine moingon si Jesus Christ, it is expedient for you that I go away because if I go not away, the Holy Spirit will not come unto you. O ikaw kuno disipulo, moingon ka, nganong na advantage man, nganong na expedient man ang wala na ka Ginoo, nga ikaw man among great leader. Muayo gug kag mga sakit, gamhanan gug ka bisan even the winds mutuon nimo, nya expedient na di ay nga biyaan mi nimo. Pero wa sila kabalo ang power of the Holy Spirit nga madawatan nila. The significance of the Holy Spirit, mga kaigsunan, that you depend on the working of the Holy Spirit. Bisag unsaon na tugwali diri kung walay working sa Holy Spirit ba? Is that because matalino ka? Ako bitaw, mga kaigsunan, I want you to know, wa ko ka-graduate o wa ko ka-school na yun o Bible school. Pero because of the Holy Spirit, ang makatunan sa mga nag-school ag Bible school, makatunan rasad na ako. And I'm proud of that. Kaya magdepende ko sa Holy Spirit, di ko magdepende sa akong kaalam. Pero it's not bad nga may eskwela kasi sa kung ano nindot na. Pero it doesn't mean nga kung wa ka ka-eskwela, di ka magamit sa Ginoo. Kung sa matang gingon ganina, iyang gigamit ang mga base things, the foolish things to confound the wise. Oh, ingana na, kung gamiton ang nag-eskwela, bisag dili ka nag-eskwela, gamiton ka sa Ginoo. Unya makamao kag doktrina, why? The Holy Spirit is in us. And the advantages, one of the advantages of the Holy Spirit, mao ni John chapter 16 ingon diha, the Spirit will guide us into all truth. He is a comforter, na comfort ka because truth can comfort. Ha? Limang ka, wa ka na comforted that you are, ang imong gi-believe karon tinuod, wa ka na comfort na. Comforting kayo nang ang imong pagtuo ba tinuod, sigurado ka. Even sa imong kaluwasan nga luwas ka, comforting kayo na. Nga bisag matulog kag di nakakamata ugma, simba ko. Langit imong padulngan. Comforting kayo na. The Holy Spirit is the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Depending ka, magdepende ta sa Ginoo. And sa atong panahon karon, the Holy Spirit nga naa nato. Tanan natong nangahimo, it is because of the Holy Spirit that is in us. Di nato nakalimtan. Ministry karon, Holy Spirit ang galihok. Amen. Di gid ka magsilbi diri bisag unsaon pa nimo prepare og sermon kung dili ka magampo power sa Holy Spirit, wa gyud lami ang imong wali. Bisan pag maayo pa ka diha mo gamit og mga unsa diha. Dili because mo dependa sa Holy Spirit. Kana mga doktrina nga moingon na magdepende na lang kag libro. Di na ka mo depende sa pulong sa Ginoo. Di na ka mo depende sa power of the, one of the power of the Holy Spirit. Maghatag ka nato og ang power sa Holy Spirit is when he shall come. Unsa ba to? But the Holy Ghost is come upon you and mahimo kang witnesses. Mo bitong na mission. Kanang ga-mission naman ni Holy Spirit. Nagdala nagsaktong gospel kay naman ni Holy Spirit. But because of the Holy Spirit, moadto ka kag Cambodia, unsa may mato kag India nga mukaon ko dito mga mikos-mikos. Na usahay agi diri, yaga tumban-tumban. Manamong giingnan pa sa TJ, kaon na ka diri mga hugaw-hugaw para dito imyo na ka. Dili lalim kung moadto bagod na sila gwapa ni Holy Spirit mga kaigsunan. Moadto sila dito nga dili imong language, dili imong kultura, dili imong pagkaon. Kung wala Holy Spirit, unsaon nila na pag kuwan sa mission? We must depend on the working of the Holy Spirit. And I want you to know that the Holy Spirit that is in us, it is the person of God. Muna galihok. So whatever we can do. Tanawa. Last and conclusion. Manako. Sorry friend ha. Napasarap lang Acts chapter 20. Last na. Okay na? Last? Okay? Acts chapter 20. So there are doctrines karon nga tunay bawaan that destroys the mission. Doctrines that destroy the mission. But what we are going to do? Acts chapter 20 verse 28. The Bible says,
Acts chapter 20, verse 28. Take heed, therefore. Ako, basahon. Can you help me? Ready, go. Pastors, take heed unto yourselves. Magbantay mo. Take heed to pay attention to something and be careful about it. Salaan ng mga doktrinang makuha nimo, makalap nimo, labi nagbag-o. Amen? Be careful. Kay ikaw mo'y magpakaon sa imuha sa tao sa Dios. Kung lason ng imong gipakaon, ayaw kasuko nga mobalhin og laing church. Nga naman, nangita man na silang pagkaon nga insakto. Mana, take heed. Sa imo sang self, mag-take heed ka unto all the flock. Ha? Take heed ta, nining mga doktrina. Amen? Bantayan na to. Magbantay ta. Because these doctrines can destroy the mission.